Good afternoon guys. Okay, dito naman tayo no. Mag-vlog tayo. Ito ay Click version 3. Ayan, V3 yan. Problema nito, 5 months na tong motor na to. First time pa lang to bubuksan. So nahirapan tayo dito sa may crankcase bearing kasi naka-lock, maigi siya. Hindi naman totally lock. Medyo sobrang sikip. Pag hinugot mo to dito, hindi mo siya agad mahuhugot. Doon sa mga newbie, baka magtaka kayo, akala nyo ay may kung anong nakalock dyan. Wala hong lock yan. Yung pinakadulo ng torque drive na shaft nya na nakapasok sa bearing dito sa crankcase, yun yung matigas. So tiyagain nyo lang, hila-hila dito, tas dito sa kabila para pantay, para hindi naman masira yung singsing ng bearing, yung kulay copper. Pag yung kasi lumuwag, papalitan nyo yan. So magkukos na ng ingay yan. So yun ang ano sa kanya. Ngayon lilinisin natin lahat to kasi madragging na siya, malakas na yung vibration niya. So 5 months na tong motor na to. So start na tayo guys. Ulitin ko sa mga newbie, tiyagain nyo lang paghila kasi pag unang bukas nyo ng crankcase bearing, yung bearing nito, yung copper sa gitna, masyadong dikit doon sa drive shaft, kaya matigas hilahin. Tiyagain nyo lang guys. So start na tayo, babaklasin ko na to, linisin natin. Okay guys, start na tayo no. Unang linis nito, 5 months na tong motor na to. Baklasin muna natin tong torque drive. So ang torque drive is 22mm. 22mm yan. So kailangan mo ng white tools pangontra. Pero kung meron kang impact wrench, yun ang uso ngayon, impact mo na. Yung impact wrench ko ay sira yung battery at saka charger. Kaya manual mo na ang baklasan natin ngayon guys. So set na natin, baklasin na natin yung kanyang drive face. Okay. Tanggal na agad siya. So malaking tulong to guys yung naka white tools kayo. Okay, baklasin natin yung drive face natin, yung kanyang nut na 22mm. So may washer siya, lock washer, drive face. Tandaan lang, ingatan natin na hindi masira yung groove. Yan yung groove nya. So ingatan lang natin yan. So kita nyo naman, sobrang dumi na. Kalasin natin yung kanyang set. So yan ang kapal na ng dumi, lilinisin natin yan. So buksan natin to para makita natin kung ano yung makikita natin dito. Ito yung backplate nya. So pag check nito, itong na to, slider na to, gaya nito maluwag na isa rin to sa nagkukos ng ingay. So bago to guys 5 months lang. So isa rin to sa nagkukos ng ingay. So wala pa naman akong masyadong ingay, vibration lang ang problema nito. So ito yung bola nya. Isa ating camera. Ayan. So madumi na rin, so nakaka-apekto yan. Pag ito nagkaroon ng kanto, palit na yan. So ito na, may kanto na nga siya guys. Ayan problem natin, sarado yung Honda ngayon, kasa. So next vlog na lang natin to pagpalit. So may kanto na siya, palitin na to. Kaya pala masyadong malakas yung dragging nya. Kasi bago pa to, nagtataka ako bakit malakas yung kanyang dragging. Ito pala, meron na siyang may kanto na. So papalitan natin yan. For the meantime, lilinisin lang muna natin. So doon natin pag backlash yung torque drive. So, hindi ko na nakikita kung kita sa inyo. Yan. So same pa rin na proseso yung pag backlash nito. Gamitan natin ang white tools. Ito madaling ikabit yung white tools dito. Mahirap lang dito sa kabila, sa may drive face. Yan.
Subukayin natin mas maganda dito. Yung bukang-buka siya. Para hindi siya makawala. So ilalak ko na siya. So 19 yan guys ang gagamitin natin. Ito yun 19. Baklasin natin yung ano, torque drive. Okay. Pag nag-lock na yung white tools, pwede na yan. Kumalas yung white tools, okay, balik natin. So pwede na to. So yan. Malaking bagay yung white tools kasi hindi natin mabubuksan to pag wala tong white tools natin. Ngayon hugutin natin sama yung belt. Yan, dumi na rin guys. So fresh pa naman yung ano niya. Yan o, yung mga grasa niya sa loob. Pero pa, lilinisin na rin natin yan. Tanggalin mo natin tong bell. So madumi na rin yung bell niya guys. Ayan. Belt, okay pa naman yung belt. So itong torque drive, babaklasin din natin yan. Okay guys, problem, hindi natin makalas tong torque drive. Ito, kasi wala nga akong impact, hindi kaya ng ito, ng manual. So next schedule na lang yan at bibili muna ako ng impact wrench para mabaklas tong torque drive na to. So nilinis ko lang ito, yung mga gilid nya, pati to, pati dito. So next linis na to. So ang mabibigay kong tip, itong bearing na to, kung paano natin i-maintenance to. So ang gagawin lang dyan, babaklasin natin to, tanggalin yung cover ng bearing, lalagyan natin ng bagong grasa yan. So yun lang naman ang maintenance nyan. Okay guys, since nalinis na natin yung crankcase, ayan yung crankcase, gasolina lang, tapos binaluan ko yan ng sabon na may tubig. So buuin muna natin tong drive face pulley. So sa paglalagay ng bola, yung makinis, ito, kasi dalawa yan, isang matalim, ito, isang matalim, isang makinis. So kung saan yung rampa
na kailangan mong protektahan, doon mo ilalagay ito. So ang lalagay ko dito, itong makinis na to, ayan. Ayan guys, ito yung makinis ha. So dito ko sa rampa na to ilalagay. Then ito naman kabila, itong makinis, dito naman sa kabila ito. Itong matalas, dito naman. Hindi naman niya masisira to eh. Ito importante, itong rampa na to. Kasi pag nabaliktad ka ng lagay, kakainin niya to. So masisira agad tong pulley mo. Ito yung kinakain niyan madalas, tsaka to, kanto na to. So ang lalagay ko, itong makinis na to, para hindi niya sirain. Itong makinis. Dito yan sa rampa na to. Ayan. So ganyan. Ulit, lagyan ulit natin. So another. So nag-start tayo dito eh. So ganun lang ulit sunod gagawin natin. So itong makinis ulit. Ayan, itong makinis na to dito sa rampa na to. Tapos itong isa naman dito. Ayan. Ulitin ko ulit ha. Kung saan ako nagsimula, ito nagsimula ako eh. Pag ganun tayong ikot. So ito yung rampa, yung makinis, di dyan ko ilalagay. Para hindi niya masira. Susunod ulit, itong makinis, dito naman. Kasi poprotektahan natin tong rampa na to eh. So yan, okay na. Then, dito na tayo sa bushing. Bushing, lagyan lang natin ng konting grasa. So konting grasa lang guys. Actually dapat din ko lalagyan ng grasa yan. Pero lagyan na rin natin para protektado naman siya. Yan. Kaperaso lang. Huwag yung sobrang dami. Then ilagay natin. Yan. So konting grasa lang, huwag natin damihan. So then ilalagay ko na yung backplate. Sa paglalagay naman nito, hindi kayo malilito dyan guys, kasi hindi naman yan papasok eh, no? Hindi yan, kahit pag nabaliktad mo yan, hindi yan papasok. Oh. Sundan nyo lang. Ayan, oh. Ayan. So balik natin yung backplate nya. So ayan na guys, naipasok na natin. Iangat mo lang. Okay guys, itong bushing, pag nabaliktad mo siya, hindi papasok tong backplate mo. So ganyan mangyayari dyan. Ganyan, nakapatong lang yan. Ang gagawin mo, baliktarin mo lang siya. Yan. Kailangan kasi may lubog mo yung backplate na yan. Lagay ko lang yung slider nya. Slider piece. Hindi papasok yung backplate mo pag baliktad yung pulley. Ay yung bushing. Ay lagyan na natin. Dapat papasok yan. Okay. Check natin ba't ayaw. Okay, ganito, pasok na natin. So lagyan na natin ng konting grasa, konting-konti lang. Itong ating drive shaft. Okay, kaperaso lang lalagay natin para hindi yan mag-cause ng dumi. So ang gagawin ko, i-reverse ko yung proseso ng pagkabit ng drive face. So pasok ko muna to, back yung backplate. Okay, pasok natin. So pwede rin naman isabay, sabay na lang natin dito sa pulley. First time ko magkakalas ng
Okay guys, nalinis na natin yung crankcase. Ito yung crankcase natin. Nalinis na natin yung pulley. So, ulitin ko lang tong pulley kung paano ikabit yung mga bola natin, no. So, nalinis ko na rin yung bola. Ang di ko lang dito nagalaw, guys, itong torque drive kasi hindi natin nabuksan to, wala tayong impact, hindi kaya ng manual. Ayan, nilinis lang natin yan, konting punas. So lagdag lang tayo dyan ng grasa. Okay, ulitin ko. Medyo nagka-problema lang tayo sa una. Okay. So kung ganito ang ano nyo, ito yung palatandaan mo. Ito. Ito makinis na to, dito. Ito sa rampa na to. Tapos itong makinis uli, dito sa kabila naman, na rampa. Ayan. Ganon din ang proseso, makinis dito sa kaliwang rampa. Then yung makinis uli dito naman sa may gitna. Ayan. So, ulit, same proseso uli dito sa rampa na to sa kaliwa, itong makinis. Ayan. Then ito uli, yung makinis dito naman sa mabandang gitna na to, na rampa. Ayan. Pag ano, kung saan ka nang-umpisa, sunod-sunod lang yan. So makikita nyo, mayroon na tong ano, may flat na. Papalitan natin yan susunod na pagbukas. Kasi Sabado ngayon, sarado yung Honda. Backplate, di ka malilito. Kasi ito, hindi yan papasok pag hindi tumama dito. So ito yung backplate natin, pasok mo lang. Pag baliktad kasi yan, hindi papasok. Ayan, pag ganyan. So baliktarin mo lang ito. Ayan, papasok na yan. Huwag mong pepersahin ha. Ayan. So lagay natin dito sa pulley. Ayan, sana kita sa video. Pasok lang natin, tanggal yung isa. So ito problematic na to. Susunod papalitan ko na rin tong slider piece na to. Kasi isa rin yan sa nagkukos ng dragging or ingay. Okay. Yung bushing natin, konting grasa lang nilagay ko dyan. Ayan. Huwag yung dadamihan ng grasa yan guys. So baliktarin natin. Ayan. Then ikasana natin. Ito konti lang nilagay kong grasa. Dito lang sa shop. Konti lang sa drive shop. Huwag yung dadamihan kasi hindi maganda yung pagmarami. Iwas kalawang lang guys ang purpose niyan. So ilagay lang natin to para hindi tayo magkalituan. Especially sa mga newbie. Sa mga baguhan. Ayan. Susunod natin ay yung crankcase. So ito yung crankcase natin. Ainit lipat lang tayo ng pwesto. So nilinis ko to ng gasolina, tapos brush, tsaka binalawan ko ng sabon, tubig sa nawasa. So yun ang proseso ko. Ayaw ko sa inyo kung paano. So kayo nang bahala kung anong proseso ang gagawin nyo sa paglilinis ng crankcase cover. So ngayon gagawin ko dyan, lalagyan natin ng panibagong grasa itong crankcase bearing kasi yan nalubog yan sa gasolina kanina. So ayan guys, ang gagawin ko ganito. Para malagyan ko siya ng grasa na maayos, tanggalin mo natin yung circlip. Kailangan matanggal mo yung cover. Ngayon tanggalin mo yung circlip nya. Kailangan may tools ka gaya itong hawak ko pang tanggal ng circlip. Ito yung lock nya kasi, circlip na yan. Tanggalin natin yan. Ngayon, para ma-access mo yung cover na yan, yung ng bearing, kailangan mo ng kutsilyo. Sikwatin mo yan. Yan. Isikwatin mo lang to guys. So ngayon, na-open na, diba? Ayan, kita nyo. Open na, Para tumagal tong bearing na to, every time na magbubukas kayo, i-repack nyo yan ng grasa. Yung high temp, mas maganda. Okay, punasan ko lang ng tuyo.
Ito yung damit ko na. Gagawin ko na rin mabasahan to. Para matanggal lang yung tubig. Yan. Pag tinanggal nyo to guys, huwag nyo itatapon. Ibabalik nyo pa rin kasi malaki ang gamit nito. Ito yung nagsisilbing pangtanggal ng ano dyan. Ng dust. Yan. So lagyan natin ng grasa. Ito high temp yung grease na ilalagay ko. High temp grease. Okay. Repack natin. Huwag naman pagkadami-dami. Sakto lang. Yan. Gagasahan natin siya. I-repack lang natin ng grasa. Kasi isa rin to sa nagiging problema. Number 1 ito, ingay. Pag ito ay nasira, maingay. Parang jet fighter, parang helicopter. Pag tumatakbo ka. Wag naman sobra punong-puno kasi hindi makakaikot ng maayos yung bearing. Kailangan sakto lang yung paglalagay natin. Yan, ikot-ikutin natin yung bearing para mag-penetrate siya sa loob. Importante nito, magrasahan siya ng maigi sa loob. Yan, kasi malaking problema. Lalo na ngayon, ang hirap maghanap nito. Out of stock kay Honda. Kasi meron akong Click B1, Click 150 B1 sa anak ko. Ito problema ko. Itong bearing na to. Special to guys ha. Hindi to nabibili sa auto supply. For your information ha guys. Nabibili lang to kay Honda. Kaya medyo pasasakitin din ang ulo mo nito. So ibabalik ko na yung cover. Ayan. Diinan nyo lang guys. Yan. Diinan nyo lang yan. Babalik yan oh. So okay na yan. Ayan. So punasan lang natin. Yung excess na grasa. Hindi natin kailangan yan kasi magiging malagkit. Kakapitan din ng dumi yan. Yan, linisin natin. Then balik natin yung circlip. Yung makinis guys, ito yung sa ilalim ha. Ito makinis oh. Yung may umbok sa ibabaw. Okay, balik natin itong circlip. Pag pumasok na yan, goods na yan. Hindi mo kailangan puwersahin to. Ayan o, ilulubog ko siya. Pag hindi yan pumasok, huwag mo munang igugud. Yan, okay. Para malaman mo pumasok na siya, yun. Naka-clip na yan doon sa gilid ng ano, may butas yan dyan, may kanal. So, diinan mo na rin para sigurado ka. Ayan. Okay. Then, yung ano, torque drive shaft, yung dulo. Ito, lagyan natin ito ng grasa. Tapos ito, konti lang. Huwag natin damihan. Para hindi siya madulas. Kasi yung iba, nagtataka ba't kakalinis lang daw. Ang hirap. Yung ganun yun. Pag nasobra ng grasa yun. Then ikakasana natin. Okay. Kasan natin guys. Okay guys. Ito na. Nilagyan ko na dito yung needle bearing. Ito yun. Yung needle bearing natin. So since hindi nga natin na-access to, wala tayong impact. Yung nasa loob na bearing na yon, kailangan natin malagyan ng grasa kasi masisira yan. Huwag naman sobrang dami. So, ang technique na lang gagawin natin ganito. Diskarte lang to ha. Hindi ko lang alam sa inyo kung paano diskarte nyo. So, kuha ko ng ano, flat screw ito. So, ipapahid ko dun sa loob. Yan. So flat screw na lang gagawin ko. Flat screw gaming na lang to guys. Wala nga na tayong impact wrench. Hindi ako nakahiram sa trabaho. Dapat manghihiram ako, nakalimutan ko eh.
So ang hindi lang natin ito totaling magagrasahan is yung ano, itong loob niya, yung pin. Pero hindi naman ako ngangamba kasi meron naman yang stock na grasa. So dito na lang yan, kakamayin ko na lang. So yun, pasuwain ko lang yung daliri ko. Ayun, okay naman, naipasok na doon. Ikot-ikotin na lang natin. Ay. So ayun guys, sensya na. Nasagi yung ating camera, natabig. So ito na, ikakasana natin. Napakainit kasi dito sa aking pwesto. So okay na to, nalagyan ko na guys. Ingatan lang natin yung kamay natin na may grasa, punas muna. Dito sa may ano, ito. Yan, itong ano na to, itong clutch lining. Ayan guys, ingatan natin na hindi yan maano ng grasa. So ikakasa ko na to. Pasok natin. Wait na muna. Yung belt, nakalimutan natin. Okay guys, ikasa na natin. So itong belt, dapat nababasa mo yung bando. Ayan, Honda bando. So pasok mo lang siya dito. Then, pisilin lang natin to. Ayan, para pumasok siya. Ito. Saan nakita? Sa camera. Yan. So pasok na natin guys. Tanggalin natin yung drive face na nilagay natin kanina. Ingat lang na hindi masira yung kanyang spline. So ikakasa ko na. Ayan. So since nakapasok na yan, lagay natin yung bearing, yung ano, washer. Ay wala, antayin natin yung ano pa pala, bell. Kalimutan. Hindi siya tatakbo pag wala yung bell, masisira siya. Sorry. Yan. So lubog na yung bell na to. Ayan o, panigurado. Okay. Siguraduhin lang natin na shoot sa ayun para iwas sira. Okay, lagay natin yung nut. Saka lang natin. Okay. Then next natin yung pulley. Drive face ito. Pasok natin guys. Shoot natin maigi sa kanyang kanal o di kaya spline tawag dyan. Yan o. Ayun yung spline nya. Pasok na. Pag nakita nyo na pantay na siya, ayun yung spline nya. Pwede na isara yan. Lagyan natin yung washer. Lagyan natin tong kanyang ano, nut. 22 to guys. Okay guys, ito na. Nakabit na natin yung drive face pulley. Nakabit na rin natin yung torque drive pulley. Belt, nandoon na rin. So ang gagawin natin, ilalak na natin siya. Sa paglalak, may sinusunod ako ito. Pakita ko lang sa inyo. Drive face pulley, 22 mm. So 22 yan. 59 Newton meter. Ginagamitan ko siya ng torque drive para hindi siya masira. Sa torque drive naman, bell, 19 mm, 19 yan. 49 Newton meter. So ito na, isiset ko na siya ng 59 Newton meter. So punta tayo dito. Ito guys, Newton meter. So ang nakalagay dito 59. Set natin ng 59. Kailangan palawagan tong lock nya. Maluwag dapat. So ayan, nakikita ba?
Siset ko siya ng 59. So ito, nandito na tayo sa 56. 856. So kailangan na natin ng 3. Ilalagay natin sa guhit yung 3. Ayan. 6, 8, 9. Ayan o. Itong 3 nakatapat sa guhit. Yung guhit na yan, yan na yung ano niya. So ito yung ano natin. Kung ano yung nakatutok niya sa guhit, 56 na yan. Plus 3, 59 Newton meter. Pag naikasa na natin, ilak na natin guys. Ayan. Kailangan nakalak ha. Huwag nyong i-torque drive yan na hindi nakalak. Okay. Ibaling matagal tayo para at least na may natutunan kayo. So ikasa na natin to. Ayan. Dalawang click para mailap. Okay, ikasa na natin guys. Okay, may mali tayo. Kailangan natin ng ano, yung ating Y tools. Hindi nga naman natin ito Okay, tumigil na yung aso. Maingay kasi. So nakaset na tayo ng 59 Newton meter. Ilak na natin. Tutunog dapat ang dalawang click yan. Pag tumunog na yan ng dalawang click, goods na yun. O pag nag-click, okay na yun. Ayan, okay. Ilalak na natin. Yan, tumunog na. Okay na yun. Dalawang click. Hugutin natin yung white holes. So dito naman tayo sa ano, torque drive. So gaya dati, ilak natin. Pero bago yan, set muna natin. Sa torque drive naman, dapat 49 Newton meter. So para ma-set mo yan ng 49 Newton meter, paluwagan mo to, yung lock. Ito, kita ba? Ayan, paluwagan mo uli yan ha. So ilagay natin sa 49. Magbawas tayo kasi nasa 57 siya kanina. Ay hindi, dito. Nasa 56 siya eh. So ito na, mayroon dito 42. So itatapat lang natin sa 42. So kailangan lang natin ng 7. So ayan, 7, ayan. 42 plus 7, 49. Tsaka na natin to ilalak. Yan, ibig sabihin nakaset na tayo ng 49 Newton meter. So ilagay natin yung white tools. White tools uli para maikasa natin to, mailak. Kasi hindi natin to malalak pag hindi yan nakalagay. Dalawang click ulit. Pwede namang isang click, depende na lang sa inyo ha. Dapat itong 19. So ang nakakasa kasi is yung 22. Okay. White tools. Medyo mababa kasi itong torque drive. Kaya kailangan naka-ready na lahat pag kinasa mo. Tanggalin ko lang ito expansion. Kasi mahaba na to eh. Okay. So 2 clicks uli guys. Ayan. Higpitan, nag-click, isa pa. Okay na 'yon. Ulitin ko ha. Pag nag-click, okay na 'yan. Okay na 'yan. So ganun lang siya kadali. Sara natin yung kanyang cover. So lagyan ulit natin ng grasa. Ito. Kasi dito nagkaka-aberya. Pag masyadong kulang sa dulas. Okay, kasana natin yung ano cover niya. Sa cover may dowel naman yan. Pasok nyo lang yung dowel. Ayun. Kusa nang papasok yan. Dowel. Sana.
Yun. Tulak nyo. Yan. Okay, sana natin. Unahin muna natin yung dalawang malaki sa gitna. Itong center. Dalawang center bolt. Ito, tansyahin nyo lang ha. Huwag masyadong ano. Hindi ako nagtutorque dito sa ganitong mga tornilyo. Okay, sunod na bukas natin ito, magkapalit tayo ng bola. Kasi mayroon ng kanto yung iba. Ayan, pag tumunog na, okay na yun. Okay. Huwag masyado maigpit para hindi ka maputulan. Okay. Kabit mo natin yung tatlong maliit. So ito, alam nyo na to. Yung mga pagkakabit ng tornilyo. Unahin ko muna yung tatlo ditong maliit. Ito kasi baka makalimutan to kaya inuuna talaga dapat to. Nasa sa inyo naman kung ano yung kusang kayo komportable. Wala naman talagang ano yan. Ako ito lang diskarte ko para hindi ko makalimutan. Kumbaga walang nakalagay niyang na dapat ganito ganon. Nasa sa inyo na lang. So konting higpit lang. Ayan. Para iwas lang na ano. Maanohan tayo, mabilugan ng tornilyo dito sa CVT. Ito muna ang tatlong maliit dito ang unahin ko. Meron pang isa ito. So kabit ko muna tong isa na to. Baka makalimutan din to. Jeez. Okay, kabitan natin tong 8 na to. Kasi may isasara ko na yung cover dito. Kaya kailangan mauna muna tong tatlong CVT bolt na to. Ayan. Sabi ko na, ulitin ko, kanya-kanyang diskarte lang yan. So kung saan kayo komportable, yun ang gawin nyo. Ito alin lang to. Ayan. Tara natin. Okay. Sunod naman yung malaki. Ito na siya. Okay.
Ito, naigpitan ko na ito. May isa pa tayo. Ito. So, ulitin ko ha. First time ko to nalinisan ang version 3. Kasi version 1 lagi yung nililinis ko yun. Ito guys, pakita ko yan oh. Sa anak ko yan. Second hand lang yan guys. So, ngayon lang ako pagbukas itong version 3. So, magkakaiba kasi mga tornilyo nila. Diyan lang naman nagkakatalo yan. Wala kasing kick tong ano na to. Version 3, version 2. Version 1 lang may kick. Mas kabisado ko kasi may kick. Yan ang madalas kong binubuksan. So ito na lang, then i-start na natin guys yung motor. Okay. Okay guys, start na natin. Tingnan natin kung successful. Okay. Start natin. So ayan, umandar na yung motor. Tatakbuhin natin to. So ayan na guys, na-testing na natin. Pinatakbo na natin to after natin malinisan. So next linis natin, papalit na tayo ng bola. Wala kasing mabilan ngayon, gawa nga ng Sabado, sarado yan sigurado. Hindi na ako nagbaka sakali. So susunod na bukas natin, palitan ng bola yan. Tapos bili na tayo ng torque wrench para ma-open yung torque drive. So yun lang naman din natin na linisan, yung mga pin, grasa, yun. Gawa nga nang hindi natin mabuksan. So yun lang guys, salamat.